Mga kada, marahil ay may tuturing nating libangan o hobby ang paglalaro ng video games. Partikular na sa mga kabataan at dun sa mga hindi na naalis sa kanilang kabataan. Kaya bago po na pagpatuloy ito, ibabadyo muna po yung mga game console ninyo at yung mga portable game units ninyo. Ang ilan pa ay itinuturing pang competitive sport na ginagawa nila para pagkakitaan. Ay nga po sa isang online gaming platform, pang-anim ang Pilipinas sa lahat ng mga bansa sa buong mundo na gumugugol ng oras sa paglalaro ng video games, kung saan ang Pinoy gamers spend an average of 1 hour and 15 minutes daily playing. Grabe. Pero alam nyo ba, ang labis na paglalaro po ng video games ay makaakibat po na masamang implikasyon sa ating overall wellness. Kaya naman ngayong umaga po dito sa Share KU, pag-uusapan natin ang iba't ibang epekto ng labis-labis na paglalaro ng video games sa ating katawan. Kasama na po natin ang ating suking bisita na psychologist na si Sir Tofi De Jesus. Good morning, Sir Tofi. Good morning, ladies. Thank you for having me. Alam mo na si Sir Tofi, di ba? One call away. Taga-Cubao lang eh. Lapit lang. At saka sa lahat ng bagay, talagang well-informed. Tama. Kaya usapang video games naman tayo ngayon, Sir Tofi. Ano po ba ang... We always thought that playing video games was just a way to pass the time and it's harmless, but it's not. It's not. Depende muna yan. Una sa lahat, let's for example look at children. Okay. If you use video games to pacify children, then that is the start of where it becomes pathological. Okay. Kasi nasasanay ang bata na tipong video games ang dapat niyang ginagawa. To the point that there's no delineation between playing video games and doing other things as well. Okay. So nagiging hindi maganda ang paglalaro ng video games kapag napapabayaan mo na ang iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Hindi ka na mag-aaral, hindi ka nagtatrabaho, hindi ka nakikihalubilo sa iyong pamilya. In fact, ang paglalaro ng video games is now considered a psychological disorder by the ICD or the International Communication Diseases. Sorry, nakakalimutan ko siya. Pero either way, it's called the ICD-11. Okay? And then, doon sa ganong aspeto, kapag kunyari ngayon yung tao, tipong in a span of a year, hindi na nag-aaral, hindi na nagtatrabaho, kinakalimutan ng family gatherings, mas napupunta sa aspeto na punto na parang puro video games na lang ang kanyang gagawin, then sa ganong pagkakataon, it's now considered a disorder. Okay? So, una sa lahat sa ating mga kada, sa mga parents, ang una natin titingnan, bakit nyo po ba ginagawa ang video games sa bata? So, kung kunyari ito po ay para i-pacify ang bata, then yan po hindi tama. Okay? Kung kunyaring ginagawa mo siya para maging tipong hindi magulo yung anak mo, hindi kayo istorbohin sa bahay. Kasi lalo na ngayon, uso ang work from home sa mga parents, di ba? So, pag kunyaring ikaw, ayaw mo na tipong nai-istorbo ka and then ginagawa mo siyang diversions para sa anak mo, hindi tama yun. Okay. So, sino po ang pathological doon? Yung magulang o yung anak? Actually, I would rather say that the parent is misguided. Okay. And then the child is the one that's becoming pathological as time would go by. Oo. Okay. Kasi nagiging masyado na siyang dependent. Correct. Parang this is the only world he knows. Correct. Now, as time would go by, ang pinakamahirap na kaso dyan is that the virtual reality presented by the video game becomes the intended reality of the child. So, kumbaga, para ang nangyayari, as the child grows up, nakaka-identify ka doon sa character ng video games mo. And then, kung paano yung character ng video games mo, ganun na ang pagtingin mo rin sa iyong sarili. Okay. Well, Sir Tofi, okay, naiintindihan ko naman yung talagang may problema kapag ito lang ang ginagawa ng isang bata. Pero it's not that clear-cut di ba? Meron po bang accepted time limit? That's good. Actually, sa gantong aspeto, playing for 45 minutes to an hour na staggered within the day would be your best option. So, ang punto doon, huwag mong paupuin ng 1 oras dire-diretso. Pwede mong gawin ganito. Take 15 minutes, pero 4 na beses siya naglalaro. Diba? Why is that better? Kasi ang punto doon, you're just giving a breather towards the child. You're breaking the monotony of the other possibly boring or unwanted activities of the child.
So kumbaga doon, hindi mo ginawang mainstay ang paglalaro, but rather ginawa mo siyang parang siya yung magiging break ng bata para kahit paano mas ma-re-energize siya doon sa susunod niyang gagawin. So for example, let's say, you're asking your child to do his homework. Okay? Paggawain mo ng homework yan, 45 minutes to 1 hour. Bakit? Ganun lang ang, ano yan eh, attention span yan eh. Paupuin mo yan ng 2-3 oras, mabobore yan, instead na matulungan mo yung bata matapos ang assignment, mag-aaway pa kayo. Counterproductive din. Exactly. So, ang punto you're not helping one another na. Pwede din ba, applicable din po ba ito sa mga adults? Or? Yes. Actually, ang punto dito, wag natin kasing kalimutan that video games is a form of entertainment. Yun ang pinagsimulan yan eh. It's a way for you to entertain yourself, to keep yourself occupied. Pero hindi necessarily tipong it's a part of what you're doing. It's a part of your living. Ang nagiging problema, Sir Tofi, yung ibang video games ngayon, naglalast talaga ng an hour. Yes. More than an hour pa. Oo. Actually, ang tamang sistema kasi dyan is this. Number 1, bilang ikaw ang parent, bago pa maglaro ang anak mo, nakaset na ang timer mo. Huwag na huwag mong gagawin na tipong sasabihan mo yung anak mo na kung kailan lang natapos yung timer mo, dun mo lang siya ino-notify. Bakit? Away yan. For example, sinabi mo, 11 o'clock na, stop ka na. Pag ginawa mong gano'n, sabihin sa'yo ng anak mo, 5 minutes pa. Oo, may mga 15 ganyan minutes nga, pa. Sir Tofi. Diba? Kasi na-hook na eh. Pero kung kunyari, bago pa siya maglaro, it is already pre-arranged. Kunyari, ako ang tatay mo. Emma, you're just going to play for 30 minutes ha. I'll start my timer habang naglalaro ka na. Nagkakaintindihan tayo na bago ka pa maglaro, bago ka pa ma-hook up dun sa ginagawa mo, tipong alam mong hanggang 30 minutes ka lang. Kaya pa bang mabali yung mga ibang bata na syempre nasanay na sila na matagal na oras na naglalaro, tapos ngayon narinig ng mga magulang to gagawin nila, kaya pa bang mabali yun? Kaya pa bang mabago? Definitely, pero it's not going to be an easy or even a short process. Talagang umatikabong bakbakan between the parent and the child. Pero you need to understand na kung kayo po ang magulang, you have to be firm with your children. Pag sinabi niyo pong 30 minutes, talagang 30 minutes. Hindi pa pwedeng tipong pag nakiusap sa inyo, bigla niyo sasabihan na tipong, sige na nga, lumalambot 15 minutes pa. yung puso Tandaan nyo, children work with the level of consistency that is presented by the parent. So kung ang parent mismo hindi consistent, anong sasabayan ng bata? Ayan na nga. Paano nga po, Sir Tofi, kung ang mga parents ay saksakan ng busy, di ba? Or worse, naglalaro rin. Or, simulan May muna ganun natin dun sa wala silang option kasi wala naman sila mga yaya, wala naman sila mga grandparents who can also help out. Paano po yun? Okay. First thing that you need to understand is that you need to make a schedule for your children. Ang schedule na dapat na ginagawa nyo ay may various activities. 3 po yan usually. Cognitive, ibig sabihin nakakatulong para sa kanyang pag-iisip. Creative, ibig sabihin tumutulong para kayanin ng bata na gumawa ng mga bagong bagay para sa kanyang sarili. And lastly, social. Okay? Now, ang tamang sequence po niyan, or at least mas recommended sequence, is that cognitive activities should be done in the morning, and then after that, creative activities in the midday, and social activities after dinner. So for example, let's say, sabi mo sa anak mo, anak, I want you to start reading one of the chapters ng isang libro sa school mo, halimbawa. You study first. So yan ang ilagay mo ng 8 to 10 o kaya 10 to 12. Pagkatapos nun, pagdating ng after lunch, syempre magnanap ang bata, pagkagising, dun mo ngayon bigyan ng something creative. Anak, mag-drawing ka, mag-color ka, mag-shading ka, mag-artwork ka, mag-origami ka. Diyan mo ngayon gagawin yon. Bakit? Kasi ang hapon, talagang nakaka-bore. So kahit anong edad ng tao yan. Kasi pagod ka ng umaga, yung rush ng umaga, ramdam mo ngayon yung pagod pagdating ng hapon. Tapos kakain mo lang ng lunch. Yes. So may ganun talagang factor siya. So that's why kailangan ng activity mo in the mid-afternoon is something na creative, something na siya ang mag-i-initiate. And then pagdating ng after dinner, dun mo ngayon bigyan ng something social. Dun mo ngayon ipapasok yung video games mo. That's so yung awesome. ganda po ba, Sir Para Tofi? pagod na sila. Hindi mo sa pagod, but rather more of, alam mo yung tipong, this time, mas na-allocate naman, kasi mas shorter yung time after dinner before bedtime eh. So mas controlled, mas may structure ka. Ganto din po ba yung gagawin ng mga adults po? Like yung mga, ganyan din po ba yung mararecommend mo na gawin nila? Okay, that's a very good question. Actually, for our adult kadas,
Una sa lahat, kung talagang trabaho nyo po ang video games, walang masama, okay? Kung kumikita po kayo dyan, kasi in all fairness, may gantong tao eh. Maraming tao naglalaro ng video games na walang tiyaga laruin yung video game. Gusto nila yung tipong nasa ultimate level na sila. Kaya tuloy nagkaroon ng bagong enterprise dyan. Ang nangyayari, kunyari ako, gamer ako, bibubuo ako ng isang account. Palalaguin ko yung account na yon. Pag maganda na yung account, ibebenta ko sa'yo. O, Ma'am Pia, gusto mo yung gantong laro, di ba? O ito, ano na, ready na, hindi mo na tsatsagain palakihin. May ganyan, Mama. Yes. Ang nakikita ko doon sa mga anak ko, na they're playing the game and they're watching another gamer play it para makita nila yung mga technique. hacks. Yes, oo, may gano'n yun. Kasi, tandaan natin, sa bawat game, hindi nawawala ang cheat codes. Kasi lahat ng tao gusto ng shortcut eh. May iba kasing games talaga. Wala talaga silang tiyaga. Sir Tofi. Wala. So, kumbaga, may ganung business ngayon. So, bibilin mo yung account, it's already made, it's already in the superlative level, kaya, pag nakuha mo, kumbaga, bongga na yung account mo. Di ba? May ganon. So funny. Meron din Mama P. Pero pansinin mo, nandun pa rin yung sense of achievement nila kasi ang katwiran nila, superlative level na kagad yung character nila. Pero hindi sila ang gumawa nun. But they didn't work for it. They did not. Sir Tofi, yung ill effects for kids ng overly... Exposure sa ganito. Oo. The same lang ba sa adults? No, it's not. Mas matindi sa adult. Kasi ang nangyayari dito sa children, as they develop, ang pinaka na-apektuhan dyan is their attention span, their level of creativity. Kasi ang nangyayari, susundan mo lang muna yung yung algorithm ng game eh. So kung na-unlock mo na yung algorithm ng game, ang takbo ngayon ng isip mo, nakastuck ka na lang doon sa algorithm ng game. Hindi na yung tipong talagang mag-iisip ka na, what's something outside of the box? Okay? Sa adults, ang nangyayari ngayon dyan, number one, would be a loss of social connection. Yes. Okay? Yan yung tipong, hindi mo na narinig yung nanay mo na nagluto na pala siya ng tanghalian kasi ikaw, you're so in tune to what you're doing. Yeah. Pangalawa, bumababa ang chance for personal development. Kasi yan yung mga pagkakataon na talaga yung totoong addicted sa game, hindi na lumalabas ng kwarto. Lalo na kung may CR ka sa kwarto, talagang hindi ka nalalabas. Kahit sa CR, dalawa naka-cellphone ka. Oo. O kaya naka-headset ka para narinig mo pa rin kung ano nangyayari. At the same time, it could trigger an outward aggression. Kasi ganito yan, may ibang games naka-team kayo. Okay? Now, since hindi mo naman personal nakakilala yung mga ka-teammates mo, hindi mo personal na nakikita, yung kakayahan mo ngayon magkomento tungkol sa kanila, walang itigil, walang inhibition. Unfiltered. Oo. To the point na ang mangyayari, pag natalo kayo, nandyan na yung sisihan. Sometimes harsh words can come out. Totoo yan. And unfortunately, since no one is checking you out because of that, it becomes reinforced. Kaya nga minsan, hindi uncommon na minsan makakita ka ng habang naglalaro, nagmumurahan yan sila. Kasi it now becomes the norm. Okay? So, that kind of aggression becomes reinforced to the point na kahit lumabas sila saglit doon sa mundo ng video games nila, yung pakikipag-usap nila ngayon sa kapwa-tao, ganun din. Nadala na, na-adapt na nila. Yung desensitivity to violence, does this still It does. Depende naman. In all fairness, depende kung anong laro ang ginagawa mo. So, at sa ating mga kada, yung mga parents ngayon dyan, please take note, there are some games that are for mature audiences. Hindi po dapat binibigay ito sa hindi po kaedad ng inyong anak. At ang masama dito, it's locally available to your app store. Yes. So minsan, mature content, dinownload ng anak mo. Lalo na ngayon, may ibang video games ngayon, you play a single gentleman or a single lady and you go into dating. And sometimes, it could lead to physically intimate connections. So, yung ganung bagay, pag nahawakan ng elementary schooler yan, medyo questionable na. Tsaka minsan meron pa siyang social connectivity. Yes, na Other pwedeng- people can talk to your kids. Yes, na hindi mo alam na predator pala. Oo. Sa violence naman, talagang may mga pagkakataon po na talagang visually graphic yung mga makikita mo dun sa game. So talagang may mga pagkakataon ngayon na para doon sa taong naglalaro, wala na lang yan. Normal na sa akin yan. Araw-araw nakakita ko ng nababaril. O kaya minsan nga may ibang game, chainsaw ang dala-dala. So talagang chainsaw yung tao sa character. Di ba? Kaya Sir Tofi, paano ba natin magagawa tong smooth transition Okay. from
being such a gamer to in spurts na lang po. Okay. Number one, wag natin tanggalin altogether. Bakit? Games are now a part of modern living. Nandiyan na talaga yan eh. Pansinin mo na lang, sumakay ka ng MRT, ilang tao doon ang naglalaro ng game habang nag-aantay ng tren. Pampalipas oras eh. Pero what we need to do is to learn to regulate. Kung kayo po ay magulang, ang una nyo po itatanong sa inyong sarili, anong oras ba ang pwede kong maibigay para sa aking anak? Okay? Tandaan natin, your children are resorting to video games because they do not have the necessary interaction that they need to have at home. Now, kung kunyari, naiintindihan natin yung iba, talagang both parents nagtatrabaho, walang yaya, sometimes there are such a thing as latchkey children. So kapag kaganyan, during the weekend, mag-agree kayo, mag-negotiate kayo ng inyong anak kung ano yung mga dapat niyang gawin within the week. Kasi if your child has something to do instead of playing video games, kung hindi siya magiging idle, then there is no reason for it or for the person to do that. Napakaganda pa naman sa development ng isang bata, yung bigyan mo siya ng responsibilidad. Exactly. Because it really builds their confidence kapag na-achieve nila Yes. or na-take off nila yung na-accomplish nila yun. yung chore na yun. Not to mention, dun ngayon papasok na talagang ang role ng parent is very vital kasi pag na-achieve mo yung mga ganyang bagay, kailangan hindi ka madamot sa reinforcement sa anak mo. So dyan ngayon talaga ipapakita mo na, I'm proud na nakakapagsaing ka na. I'm proud na napalitan mo yung gasol kanina. Yung tipo ba? Di ba? Yes. So mga ganung pagkakataon, di ba? Yan ngayon yung kailangan mong ilagay sa anak mo. Kasi again, your children opt to do these things because in the first place, they are idle. Oo. At saka wag po nating gawing, correct me if I'm wrong, Sir Tofi, wag nating gawing reward yung pag-video game nila or pag-gadget nila after achieving task, a yes. chore. Kasi parang nagiging, siya talaga yung Kaya prize. nahabol-habol. Oo. Sa ganung bagay, ilagay natin that playing the video game is also a part of their day. It's not a reward, it's just a part of what they have to do. So sa ganung bagay, for example, sabi ko nga sa inyo, ang video games mas maganda yan after dinner, before sleeping. That way, mas konti yung oras, mas short yung oras. Tapos, nagawa naman na yung cognitive, nagawa na yung creative. Siyempre, nakakain kayo. So, nagkausap-usap naman kayo sa hapagkainan. So, kumbaga, personal time naman ng tao yun. Yes. Di ba? But remember, always put a deadline prior to starting the game. Yes. So, pag sinabing 30 minutes ang time limit, 40 minutes ang time limit, dapat bago pa po maglaro, na pag-negotiate. Para walang gulatan. No? Walang gulatan. Oo. Kahit maging ng 5 minutes, maging matibay po ang mga Effective talaga. yun. Oo. Talaga. I've tried that and it really works. Yung parang, ito lang 15 minutes lang. Nag-work naman. Pag nilagyan mo ng timer, wow, parang, Sila na mismo magtatabi. For example, di ba karamihan ng mga kids natin naka-game console? Kunyari, meron kang yung nilalagyan ng ano. Ang gawin mo, nakakabit sa TV yung game console, di ba? I-timer mo yung TV. Tama. Di ba? Yes. Kasi pag na-timer mo yung TV, pag nag-off yung TV, tapos ang usapan. Ang kagandahan naman doon, masisave nila yung laro kasi may prompt yung TV 1 minute before mag-off. So pag nakita mong 1 minute, di save mo na yung laro mo. That's it. Diba? At least Galing hindi ni mo Sir Toby. He knows what he's talking about. Sir Toby, maraming salamat. Always, Sir Toby, maraming Always a pleasure. salamat. At sa mga kada nating may karagdagang katanungan sa inyo, Sir Toby, saan po kayo pwede of course. makontak? Kami po ay pwede makontak sa Asian Brain Institute ng Asian Hospital and Medical Center. Pwede po kayo mag-log on sa asianhospital.ph para po sa inyong mga karagdagang katanungan. Thank you, sir. Thank you, sir. Yari kayo sa akin. Alam ko na gagawin ko ngayon. Mga kada, sana po ay marami kayong natutunan sa ating pinag-usapan. Ako po, marami akong natutunan. Ako din. Gagawin ko Kasama na yan. siya. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!